sabi po ni dating binulgar, again, matagal na po sinasabi to ni Antonio Trillanes. Matagal na talaga to, 2016. Sa totoo lang, 2016 po namin to naririnig kay to Antonio Trillanes. At totoo po na hindi po siya pinaniwalaan noon. Hindi po talaga siya pinaniwalaan si Antonio Trillanes nung 2026 at buong kapanahunan po na presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po. So yesterday was the moment na Sonny Trillanes nag-shine siya yesterday. At for the first time, nakita natin na-vindicate, I will say this much, na-vindicate po si Sonny Trillanes sa kanyang mga kinikwento pa since 2016. Sinabi na niya ito noon, 2016. Yun nga, wala nga nang nakinig. Pero kahapon po, hindi na po nanggaling kay Antonio Trillanes ang pagpapatotoo sa kanyang mga sinasabi. Mismo ang AMLA po ay nagsabi yung mga hawak-hawak ni Trillanes since 2016 na mga datos ay halos kaparehas nung dala-dala nung taga-AMLA kahapon. Ibig sabihin po na may katotohanan ever since pa pala ang mga kinikwento ni Sonny Trillanes patungkol sa mga bank accounts, sa mga pera ng mga Duterte. So yun nga po, sinabi po ni dating Senador Tonio Trillanes na tumanggap ng daan-daang milyong halaga ng cashier's check sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice Presidente Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte, pati po yung anak na si Kitty Duterte kay Hanilet Abansenia. Sa isang drug lord, allegedly, isang drug lord na nagngangalang Sammy Uy. At yung pong Sammy Uy na yan ay ginawan ko po ng write-up kanina lang, pinost ko na po. Kung curious kayo, punta lang po kayo sa The Political Bandera 4.0 na Facebook page. At basahin po ninyo. Meron pa po yung pasunod. Ang susunod ko po na susulatin ay bubusisiin natin yung SALN ni Vice President Sara Duterte. So maghintay-hintay lang po kayo. Yan po ay sinusulat ko pa, meron po ako, nagre-research pa po ako. Ganun po talaga yung ginagawa ko sa aking mga write-ups. Kasi seryoso po ako kung gumagawa ako ng write-ups. Wala po yung patapon dyan. At detalyado yan. Yan po ay detalyado para po yung mga DD sheets ay mahihirapan po i-debunk. At kahit dahil nahihirapan po ang mga DD sheets i-debunk ang aking mga write-ups, ang itatapon po nila ay ad hominem at sasabihin nila na gagawa sila ng issue, iibahin nila yung topic, lilihisin nila yung topic, magko-comment po sila ng ibang topic sa pinost ko. Yun po mga ganon ay akin pong binablock at binaban sa page. Hindi ko po kailangan ng mga ganon. At most likely po na naman na makakakuha na naman po ako ng mga death threats sa aking inbox sa TPL3 at TPL4. Para inaalmusal ko na po yung almusal, lunch, dinner, ang mga death threats po doon sa aking inbox sa The Political Bandera. Sanay na po tayo niyan. Anyway, patungkol po sa mga death threats na nagpapadala sa aking inbox, siniscreenshot ko po yan silang lahat at para mapadala po sa NBI Cybercrime. So next, ito halos hindi na po ito napansin kahapon. Alam po natin kahapon din, dahil maglalabas po ng desisyon ang Pre-Trial Chamber 1 doon sa dahig sa ICC
patungkol po sa mga request, mga ano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanila. Kini-question yung jurisdiction, yung gano'n, mga ganito, ganyan. Halos po natabunan to kahapon kasi nga ang natapos po yung hearing doon sa House I think mga past 5 p.m. po. 5 p.m. or about 5 p.m. Itong pong kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte ay 6 p.m. yesterday. Oo, 6 p.m. po. Live stream din po 'yon. At ayun nga po, ang lumabas po kahapon ang sabi po ng ICC ay meron silang jurisdiction sa katauhan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron pong kaso na crimes against humanity. Kinatigan po ng International Criminal Court Appeals Chamber ang naunang desisyon ng pre-trial chamber na mayroong jurisdiction sila. Ang International Tribunal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na lilitisin nila doon sa The Hague, sa ICC, ng kasong crimes against humanity. Merong jurisdiction ang korte. So, wala. Olats po ang depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilabas ng 5 judges. 5 judges po yun kahapon sa mga nanood. Ang kanilang desisyon, ayun nga, 5 p.m. 5 p.m. po dito, alas 10 ng morning doon sa The Hague, sa the Netherlands, kung 5 p.m. sa atin. At yun nga po, nag-overlap na nga po yung hearing sa House, so medyo na-late po tayo doon sa ICC. Pero yun pa rin po, nalaman na lang natin na nagbubunyi po yung mga prosecution, lalong-lalo na po yung mga abogado ng mga EJK families, EJK victims. Nagbubunyi po sila kahapon. So inilabas nga po ito kahapon na desisyon. Wala na naman po, hindi na naman din po nagpakita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa yun. Ayaw pa rin po niya magpakita at winave na naman po niya yung kanyang karapatan dumalo. Hindi talaga siya nire-recognize, pero ang sabi ng korte doon wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam sa pag-waive mo at lilitisin ka. Meron kaming jurisdiction sa katauhan mo dito. At yung kaso mo ay crimes against humanity. So, ang inaabangan po natin ngayon next week po, posible po next week na ikukumpirma po ng ICC pre-trial chamber next week. Naasahan po natin next week na kukumpirmahin na po ang charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at the moment po ito makumpirma next week ay magsa-start na po yung kanyang trial. At hindi na po siya makakauwi. Until such time na magdesisyon ang korte kung siya ba po ay guilty or acquitted sa kasong nakapatong sa kanya. Kung siya po ay guilty sa crimes against humanity, hindi na po talaga siya makakauwi. Kung siya po ay acquitted, hindi makakauwi siya. Pero ang duration po ng ganitong klase po ay tumatagal. Ang pinakamabilis na po ay 4 years. Ang last po na nahatulan ng crimes against humanity, sa mga nakaka-remember, yung taga South Africa. Nakalimutan ko po yung pangalan kasi mahirap po explainin, pero yung last person na nahatulan po sa ICC ng crimes against humanity, guilty po siya, tumakbo po yung kanyang kaso. 10 years po yun. 10 years. So si
si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun nga po, kung next week po ay sabihin ng ICC na kakasuhan na siya, ay or magpo-full trial na siya, yun nga po, hindi na po siya makauwi. Hindi siya makakauwi sa inaasahan ng mga tao, yung mga supporters niya na makauwi pa siya sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. At ayaw man natin na sabihin, ayaw man natin na ibukang bibig, kung siya po ay yun nga, kung siya po ay isasalang sa full trial na, at yun na po ang desisyon ng ICC, malalabas na next week. Kung siya po ay sasalang sa full trial at sa kasong crimes against humanity, natatagal ng years ng paglilitis. The only way po na makakauwi siya sa loob na lang po ng earn. Yun po ang realidad. Yun po ang magiging realidad. Pag next week po sabihin ng ICC na patuloy po at ililitisin na siya. Taon po ang bibilangin ng pagiging incarcerated po ng dating Pangulo doon sa Dahig. Taon na po. So hanggang dito na lang po tayo muli. Ang init talaga po mga kaibigan ngayon. Grabe po ang summer, kasing init pa rin, tapos sumasabay pa rin sa init ang mga issue ng politika dito po sa Pilipinas. Masaya po ako kasi nag-rollback na, nipagasolina po kami kahapon ng husband ko at ayun, at least 2 digits na po. 90 at 8, may 80 pa, may 88 pa. Di at least bumababa na po ang presyo ng gasolina. So, kung kayo po maghintay-hintay lang po tayo at sana po pinagdadasal po rin pa natin na tumigil na doon sa Middle East ang gera between sa Iran, sa United States, at saka sa Israel. Sila lang pong tatlo ang pwedeng makatigil ng gera na ginawa-gawa nila. Inuna nila doon. Para tayo po ay hindi na maapektuhan. At sana tuloy-tuloy na din po ang rollback. Sana tuloy-tuloy na para bumalik po yung presyo prior sa gera doon. Diba? Di ba maganda? So, hintay-hintay po lang natin. Ang gobyerno po ay gumagalaw. Hindi lang yun alam, di yun napipil. Siguro kung DDS kayo, hindi nyo napipil talaga. Ang napipil nyo lang na yung nangyayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Dahig. Pero yesterday, kapansin-pansin po, na hirap ang mga DDS, SOCMED influencers mag-explika sa mga naririnig real time natin yesterday habang nagpapaliwanag po ang AMLA sa mga bank transactions ni Sara Duterte at ng kanyang asawang si Mans Carpio. At yun nga po, yung BIR din po ay nagdala po sila ng selyo. Ang ending po yesterday ng hearing ay pinirmahan po yung selyo na kung saan isang box po, kung saan nakapaloob ang lahat ng mga ITR ng mag-asawang Duterte Carpio. Hindi po yun binuksan. Hihintayin po ang panahon, kailangan pa po nila pagdebatihan yun kung bubuksan nila o hindi. Kasi medyo maselan po yung pagbubukas na yun. Anyway, kung umakyat na po sa Senado ang impeachment trial, sigurado pong malamang mabubuksan yun doon sa impeachment sa Senado. At malalaman pa rin natin kung ano nasa loob. Kukulango.